Ang pagsisisi ay pag-subtract mo ng kasalanan sa iyong buhay bilang kapalit ng buhay na kay Kristo. May isang lalaki, gusto niya maging Christian. Ang sabi ng pastor, o bakit, anong problema? Medyo nag-aalangan pa sabihin ng lalaki yung problema. Pero bandang huli ay sinabi niya na nakapagnakaw kasi ako ng pera sa kumpanya. Sabi ng pastor, magkano ba yung ninakaw mo? Sabi niya, mahigit $1,500. And then sabi ng lalaki, hindi ako naniniwala sa biglaang pagbabago. Ang iniisip ko ay unti-unting pagbabago. Halimbawa, hindi ako magnanakaw this year ng mahigit sa $1,000. Tapos next year, gagawin ko na lang itong $500. Hanggang sa susunod pang taon, ay totally mawawala na ito. At kapag nahuli ako ng aking boss, sasabihin ko sa kanya na ako ay nagbabago na. Kasi Christian na ako. Narealize ko, kaibigan, na ang ganitong paniniwala ay kasinungalingan na nilalagay ng dyablo. Ang repentance ay about face o U-turn. Nakaharap ka na sa Panginoong Yesus at nakatalikod ka na sa kasalanan. Ang sabi sa Ephesians 4:28, ang magnanakaw ay huwag na magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Hindi sinabi dyan na ang magnanakaw ay dahan-dahan na magbago. Bawas-bawasan ang ninanakaw hanggang sa totally ay mawala. Hindi, ang sabi dyan ay huwag na magnakaw. Ibig sabihin, talikdan mo na ang kasalanan. Isa pang halimbawa, merong isang lasinggero na linggo-linggo binubugbog ang kanyang asawa. At sabi niya, gusto niya maging Kristiyano. Sasabihin ko ba sa kanya na relax ka lang? Hindi ako naniniwala sa biglaang pagbabago. Kung dati 4 times a month ka nalalasing at nambubugbog, ngayon, gawin mo na lang once a month at wag mo nang sosobrahan doon. Dapat 12 times a year lang. Tapos, babawasan mo unti-unti hanggang sa dumating yung taon na once a year ka na lang naglalasing at nambubugbog sa iyong asawa. Tuwing anniversary na lang, okay ba yon? Sa tingin mo, matutuwa kaya yung kanyang asawa? Dahil dahan-dahan ang kanyang pagbabago, hindi kaibigan. Hindi kasi ganun ang totoong pagsisisi na tinuturo ng Bible. Ang pagsisisi ay nalaman mo na ang ginagawa mo ay mali. Kaya magdidesisyon ka na itigil ito at gawa mo ng paraan. Halimbawa, naalala ko na bagaman naroon ang aking pakikipaglaban sa kasalanan, ay nadapa pa rin ako. Nanood ako ng questionable material sa internet. Galit na galit ako sa sarili ko dahil sandali lang naman ang kasiyahan na yon. Pero yung konsensya ko ay mas matagal na hindi niya ako pinatahimik. Hanggang kinabukasan ay hirap na hirap ako mag-quiet time. Sabi ko, Lord, patawarin mo po ako. Ako po ay lustful, self-centered, adulterer, unfaithful, at hypocrite. Pero alam mo, pagkatapos ko mag-confess sa Diyos, ay hindi ko naramdaman na kinondemn niya ako. At sa kabaligtaran, naramdaman ko yung peace dahil natanggap ko yung kanyang grace. Sabi niya sa akin, anak, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Sabi ko, salamat po Lord, dahil ang lahat ng kasalanan ko ay binayaran mo na. Tulungan mo ako na talikdan ang kasalanan na ito. At dahil dito, sinuri ko yung aking sarili. Kung ano yung nagtitrigger para gumawa ako ng ganong kasalanan. Narealize ko, una, wala palang lock ang aking cellphone. Pwede ako mag-browse ng kahit ano. Kaya ang ginawa ko ay nilagyan ko ito ng restriction. At ang aking asawa lang ang nakakaalam ng password. Pangalawa, yung Facebook ay meron mga inappropriate feeds na hindi nawawala. Kaya tinanggal ko ito sa aking cellphone. Kung meron lang akong ipopost ay doon sa cellphone na hindi ko ginagamit ang gagamitin ko. Pangatlo, ang trigger ko ay pag wala akong ginagawa at ako ay naka-idle lang. Nako, mas malakas ang hatak sa akin na manood ng questionable material. Kaya ang ginawa ko ay sinikap ko na i-maximize yung time ko sa paggawa ng mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Naging busy ako sa mga pinapagawa sa akin ng Diyos. Kahit bago matulog ay agenda ng Diyos ang ginagawa ko. Gaya ng devotion naming mag-anak or editing ng video o paggawa ng script sa message at iba pa. Pinaintindi sa akin ng Diyos na ang totoong repentance ay gagawin mo ang lahat upang makaiwas ka sa pagkahulog ulit sa kasalanan na iyon. Now, magiging perfect ka ba? Hindi. Pero sa tulong ng Diyos ay kapag itinuon mo ang buo mong lakas, attention at oras sa kaharian ng Diyos ay hindi mo masasatisfy ang iyong selfish desire. Sabi sa Galatians 5:16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Kaibigan, ang pag-focus sa Diyos at paglakad kasama niya araw-araw ang magbibigay sa iyo ng tagumpay laban sa pagnanasa ng iyong laman.
Now, ang pagrepent ay hindi lang natututo ka sa nakaraang failure, o hindi ito din ay pagtatakwil mo din sa iyong nakaraang kabiguan. Ito ay pag-let go mo ng mga regrets sa iyong buhay. Ititigil mo na yung paninisi sa iyong sarili, paninisi sa ibang tao, at paninisi sa sitwasyon. Kung ginawa ko lang sana ito, sana hindi nangyari itong bagay na ito. Kung maibabalik ko lang ang nakaraan, aayusin ko na. Kaibigan, past is past. Ngayon na yung bagong simula. At wala ka nang magagawa para mabago yung nakaraan. Pero ito yung maganda. Kung magre-repent ka ngayon, ay mababago mo ang iyong future. Ikaw ay pinatawad na at binigyan ng pagkakataon na gawin mo na ang tama simula ngayon. Sabi sa Isaiah 53:5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Kaibigan, hinayaan ng Panginoong Hesus na siya ang parusahan para sa iyong kasalanan. Kaya't ngayon, ay tanggalin mo na yung guilt feeling at simulan mo magpakabisi na makilala siya at tuparin ang plano niya sa iyong buhay. Ang repentance ay pagbabalik sa Diyos kahit na ikaw ay bumagsak. Ito yung totoong tagumpay. Sabi ni Abraham Lincoln, success is going from failure to failure without losing your enthusiasm. If you fall today, get back up and keep going. Then sabi pa sa mga Kawikaan 24:16, sapagkat siya'y makakatayong muli, mabuwal man ng 7 ulit. Ngunit ang masama ay dagling nababagsak sa panahon ng kahirapan. Hindi pinangako ng Diyos na ikaw ay hindi mabubuwal o madadapa sa kasalanan. Ang matuwid na alagad ng Panginoong Hesus ay hindi yung mga naging perfect na hindi nabuwal. Kung hindi yung mga taong matapos mabuwal ay tatayo at tatahakin pa rin ang tamang landas papunta sa Diyos. Sa biyaya ng Diyos, ang isang matuwid ay makakatayo matapos siyang mabuwal. Pero yung masama, yung ayaw magsisi, ang sabi sa talata ay babagsak sa panahon ng kahirapan. Sabi ni Matthew Henry, the righteous person falls 7 times into trouble, but by the blessings of God upon his wisdom and integrity, he rises again, sees through his troubles, and sees better times after them. Then sabi pa ni Matthew Henry sa isang quotation, the just man sometimes falls 7 times, perhaps into sins of infirmity through the surprise of temptation, but he rises again by repentance, finds mercy with God, and regains his peace. Kaibigan, tandaan natin na we are sinners saved by grace. At darating yung panahon na magkukulang ang ating pananampalataya at mabubuwal tayo. Mahihiya tayo sa ating ginawa. Pero kapag anak ka ng Diyos at ikaw ay nabuwal sa kasalanan, ikaw ay mahihiya. Pero alam mo na pwede kang tumakbo sa Panginoong Hesus na nagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Kaya ang mangyayari sa isang anak ng Diyos na talagang nagsisi ay makakatayo tuwing mabubuwal at magtatagumpay pa rin na isabuhay ang buhay na magbibigay ng glory sa Panginoong Hesus. Si Pedro ay mas maraming nagawa matapos siyang mabuwal. Narealize ko tuloy ang epekto sa atin kapag tayo ay nabuwal sa kasalanan ay mawawala yung ating pride. Nawawala yung ating self-confidence. Nawawala ang ating impulsiveness. Nawawala ang ating vanity. Pero pagkatapos nating mag-repent, patawarin at i-restore ng Diyos, ay nakakaroon tayo ngayon ng bagong confidence na hindi nakabase sa ating sarili, kung hindi confident na nakabase na sa Diyos. Nagkakaroon na rin tayo ng willingness na magamit ng Diyos ang ating karanasan o testimony para sa Kanya. Kahit minsan nakakahiya ang ating ginawa pero mas nananaig ang kagustuhan natin na papurihan ang Diyos sa ating buhay. Ite-testify natin ito. Kaibigan, imagine mo ito. Kanino nanggaling ang istorya ni Pedro? Malamang sa kanya rin. Kinuwento niya sa kanyang mga kapwa alagad. Nawa nakakalungkot, maraming tao nagtatago ng kanilang mistakes, nagtatago ng kanilang kasalanan. Pero ibahin natin si Pedro. Nung siya ay nirestore, ay hindi niya mapigilang hindi sabihin ang ginawa ng Panginoong Hesus na pagpapatawad sa kanya. Kaya hanggang ngayon si Pedro ay nangungusap pa rin sa atin. Palagi nating naalala yung kanyang pag-deny sa Panginoong Hesus. At naiisip natin tuloy na kung pinatawad siya ng Diyos at ginamit na muli ng Panginoon, ay patatawarin ka at ako at ire-restore din ng Diyos.